Ngayong araw mga bro, sa panibago kong vlog, may gusto lang akong ibahagi sa inyo tungkol nga pala ito sa pag-change over ng aming compressor sa aming air conditioning system sa aming accommodation. Pero bago yun mga bro, gagrasahan muna namin ang impeller ng supply fan at ng exhaust fan ng aming air handling unit. Ganito nga pala kalaki ang aming air handling unit mga bro. Pero bago kami magsimula, ay switch off muna namin ang supply fan at exhaust fan dahil safety first. At ipapara ko muna ang aming compressor number 1 dahil pinatay na namin ang supply fan at exhaust fan. Binuksan na nga ng aming ETO ang pinakang door cover ng supply fan. Kung makikita nyo mga bro, ito yon. At ito yung mga grease point nya. Nalalagyan namin ng grasa. Ito nga pala yung sa impeller side. At ito naman yung sa electrical motor. Bale, itong grinagrasahan namin ay sa impeller side ng mismong supply pan namin. Kung makikita nyo mga bro, yan yung sa impeller side nya. Yan yung pinakang bearing. May cover lang yan mga bro. At iniikot namin yan habang ginagrasahan para continuous pa rin yung pasok ng grease. Kung mapapansin nyo, kapag may lumabas na grasa dyan, yung pinakang lumang grasa, ititigil na namin yung pagpapump ng grease. Mapapansin nyo mamaya bro. Ayan yun na. Kung mapapansin nyo, lumabas na yung mga lumang grasa nya. Dahil 24/7 kasing gumagana ang aming aircon dito sa aming barko. Kaya kinakailangan, buwan-buwan, ginagrasahan yan mga bro. Pagkatapos nga namin magrasahan ang impeller at electrical motor ng supply at exhaust fan, pinagana na ito ng aming electrical officer upang ma-check ang amperahe kung nagbago ba o hindi. Nang mapagana na ang supply at exhaust, pinagana niya na rin ang compressor number 1 dahil magsisimula na kami mag-pump down at mag-change over ng compressor sa aming air conditioning system sa aming accommodation. Bali, chinek lang muna namin itong parameters bago kami mag-proceed sa pump down mga bro. Unang dapat gawin mga bro ay i-front seat ang stop valve or pulley close para kolektahin ang refrigerant sa aming liquid receiver. Kung mapapansin nyo, yung condenser ay may nakakouple na dyan na liquid receiver. Ito nga pala yung crankcase oil mga bro. At ito naman yung liquid receiver sight glass. Kung mapapansin nyo, puno na. Ibig sabihin na ipon na lahat ng refrigerant sa liquid receiver. Bali, ito nga palang aming condenser ay water-cooled condenser mga bro. Pagkatapos nga makolekta ng refrigerant sa liquid receiver, nag-alarma na ang suction pressure low. At pumara na ang aming compressor number 1. Pagkatapos nun mga bro, sinaraduhan na namin ni paring Ryan ang suction valve at discharge valve. Kung makikita nyo, front seat ko yan mga bro. Pulley close ang ibig sabihin ng front seat mga bro. Ganon din ang ginawa ni paring Ryan sa suction valve. Nang matapos nga namin masaraduhan lahat ng valve, ay nilagay na namin yung mga tag para alam ng mga susunod na magme-maintenance dito or mag-change over na nakasarado. Bali, nag-proceed naman kami dito sa aming compressor number 2. Bali, itong stop valve niya ay pinuli open lang muna yan ng aming electrical officer. Kung makikita nyo, nangalahati agad yung sa liquid receiver sight glass, yung refrigerant level. Tapos, binuksan na ng aming electrical officer ang discharge valve ng aming compressor. Kung mapapansin nyo, binabackseat niya yan. Ibig sabihin ng backseat ay fully open. Pagkatapos nga ma-fully open ang discharge valve, i-open niya naman ng 2 turns ang suction service valve mga bro. Kung mapapansin nyo, dahan-dahan lang niya iniikot ito para malaman niya na 2 turns na yung ginawa niya. Sunod naman na ginawa ng aming electrical officer ay pinaandar niya na ang compressor number 2. Kung mapapansin nyo mga bro, umaandar na ang aming compressor number 2 sa LCD. Yan nga yung indication light niya, yung kulay green sa baba. Bali, monitor nga lang saglit ng aming electrical officer ang mga parameters nito mga bro. Habang chinecheck niya ito, ay tinitingnan niya rin yung mga
cooler, at saka yung set point, at yung return temperature. Kung mapapansin nyo mga bro. Tapos pinapunta niya na ako sa suction service valve at pinapully open na ito mga bro. Dahan-dahan lang daw ang pag fully open ito mga bro, para hindi mabigla ang compressor. Kaya dahan-dahan ko lang itong iniikot para mag fully open. Kung mapapansin nyo mga bro, yung valve stem niya ay lumalabas. Ibig sabihin, backseat. Kung mapapansin nyo mga bro, ang supply temperature is 20.9 na at ang set point ng room temperature is 19 degrees. Medyo malapit na mga bro dahil pinuli open na nga yung suction service valve. Bali kailangan lang i-monitor muna bahagya ang aming air conditioning system ng compressor number 2 dahil kakapaandar pa lang mga bro. Bali after lunch nga pala ay binalikan ko ito upang i-check ang mga parameters. Pati ang oil level sa crankcase ng compressor. Kung makikita nyo mga bro, ito yung sight glass nya. At ang liquid refrigerant sa liquid receiver. Bale, ito na nga pala yung actual na parameters ngayon. 4 bar yung suction, 15.4 yung discharge, 17.9 yung supply temperature at 25.8 yung return temperature. Ito naman yung cooling water temperature. At chinek ko rin ang ammeter ng aming supply pan at exhaust fan. Bali, nandito na nga pala kami sa China Port. Gusto ko lang ibahagi sa inyo mga bro kung ano mga ginagawa namin dito, lalo na sa pag change over ng compressor at pag pump down bago mag change over. Sana nakatulong sa inyo at sana nagkaroon kayo ng idea kung paano ito gawin. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta at nagsishare ng aking mga video. God bless sa inyong lahat.